Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Dumating na po tayo sa panghuling araw ng ating misa nobinaryo para sa Christmas o pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayong huling araw ng ating simbang gabi ay siya rin pong ating ika-4 na linggo ng Advento. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Maaari pong kayo po ay nakasaksi na o naging parte na ng paghahanda ng isang wedding proposal o mismo kayo ay nakaranas na nito. At crucial po sa isang wedding proposal ay yung pananabik ng groom-to-be at ng kanyang mga kamag-anak at kamag-anak nung bride-to-be ay yung pagbukas ng bunganga ng bride-to-be at sasabihin niyang I do or yes. Lahat ay excited, lahat ay abang na ito ay bitawan ng babaeng mapapangasawa. Mga kapatid, ginagamit natin o ibinibigay natin ang ating yes kapag po tayo ay sumasang-ayon. Sasabihin natin, oo, opo, oho. At ito ay pagpapahayag na yung ating tinanggap ay tama at mabuti. Ibinibigay natin yung yes natin kapag tayo ay punong-puno ng kagalakan. Gaya ng isang estudyante na nag-review pero tila walang lumabas sa kanyang review nang siya ay magsulit. Pero nung dumating yung resulta, nakapasa, mapapayes na lang siya. O kaya naman ng isang atleta na nakapuntos, isa itong pagpapahayag ng tagumpay kapag sinabi niyang, yes! Mga kapatid, ngayong pong huling simbang gabi natin at ika-4 na linggo ng Advento, muli tayong bumalik doon po sa may Annunciation scene kung saan si Anghel Gabriel ay may daladalang good news sa ating mahal na Birheng Maria. Ito ay ipinaalam ni Anghel Gabriel, ipinaliwanag, at kahit hindi lubusan maunawaan ng ating mahal na Birheng Maria, ibinigay niya ang kanyang matamis na oo sa plano ng Diyos. Imagine this scenario of the Annunciation where the angel Gabriel was sent to Mary for the invitation to become the mother of our Lord. And while the angel was telling and explaining to Mary, the heavens are opened. The angels and saints are waiting, anticipating for the answer of Mary. Gaya noong mga kamag-anak na naghihintay na bangkitin ang matamis na oo mula sa bibig ni Maria. And when Mary said her fiat, her yes to the Lord, I know the angels and saints were all rejoicing sapagkat napuno sila ng kagalakan at yung pong tagumpay ng Diyos sa kamatayan at kasalanan ay nag-umpisa na.
Mga kapatid, ngayon pong ika-4 na linggo ng Adbento at ng huling araw ng ating nobenaryong misa o misa nobenaryo para sa Christmas, nais ko pong tingnan natin ang 3 letter P. Una, pangako. Sa ating unang pagbasa ngayon, ang Diyos ay nangako kay Haring David na ang kanyang paghahari at ang kanyang royal line ay magpapatuloy sa next generations until from that line, God will give us the Messiah, the promised Savior of mankind. Kaya ang Diyos nangako, at kapag ang Diyos nangako, kahit tila imposible sa kaisipan at pananaw nating mga tao, walang imposible sa Diyos. At kapag ang Diyos ay nangako, ito ay matutupad, ito ay magaganap. Ang Diyos nangako ng ating kaligtasan. Pangalawa po, pag-ibig. Ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel ng mabuting balita kay Maria ay isa itong pagpapahayag din ng ang Diyos natin ay mapagmahal. Na ito ay ginawa ng Diyos upang ipaalala sa atin na hindi tayo patapon, na hindi tayo binitawan ng Diyos, na hindi tayo iniwan ng Diyos. At ang rason dito, sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig at sobra tayong minahal ng Diyos. Kaya kahit na po tayo ang lumihis ng landas, na kahit tayo po ang lumayo, na kahit tayo po'y matigas ang ulo sa ating mga desisyon sa buhay, sa ating mga kasalanan sa buhay, ang Diyos hindi nagbago ang tingin niya sa atin. Mahal pa rin tayo at mahalaga pa rin tayo sa Diyos. At ito ang ipinapahayag ng pagtanggap ng mabuting balita ni Maria. Ng Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Ang Diyos mismo ang siyang lumapit sa atin, nagpakumbaba, sapagkat lubos tayong minamahal ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, pag-asa. Ang matamis na oo ni Maria ay hudyat din na may bagong pag-asa. Na kahit na tayo po ay napaalis doon po sa may Garden of Eden, sa paradise, ang Diyos sa kanyang plano na tayo ay iligtas, na tayo ay ibalik sa Kanya, binigyan tayo ng pag-asa nang ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa atin sa pagbubuntis ng mahal na Birheng Maria. Kaya po, napakalinaw ng pahayag ng Diyos sa atin na hindi niya tayo kailanman binitawan o sinukuan. May pag-asa pa rin. At nawag ganun din tayo sa buhay natin at sa kapwa-tao natin. Pag tayong agad-agad naman sumuko o sukuan ang ating mga minamahal sa buhay, na sa kabila ng kanilang kamalian o patong-patong na pagkakamali o desisyon sa buhay, huwag natin silang bitawan, huwag natin silang sukuan. May pag-asa pa rin. Ang Diyos nga, hindi niya tayo sinukuan. Sana po,
Gano'n din po ang pagtrato natin sa ating kapwa. Huwag na huwag naman nating sukuan o bitawan agad-agad ang mga minamahal natin sa buhay. Mahalaga pa rin sila at mayroon pa ring pag-asa na sila po ay maging mabuti at magpakabuti. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.